Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Virgo, we have the Four of Swords. So, pahinga ito, Virgo. Baka kulang kayo sa tulog. Baka na-stress kayo, hindi kayo nakaka-concentrate ngayon, ano. Po pwedeng may pinoproblema ka, something is bothering you, may mga inaalala ka. Kaya siguro hindi ka ngayon makapag-focus, no? So, yun, with the Four of Swords, kailangan mo na bigyan mo din muna ng time ang sarili mo na makabawi sa pagod, sa stress, sa hirap, 'di ba, na nararanasan ng katawan mo or ng isip mo. Give yourself time to breathe, alright? Para na makabalik ka sa wisyo, makabalik ka sa focus, sa concentration mo, at mas makapag-isip ka ng maayos, makapag-isip ka ng, with concentration talaga. At makapag-replenish ka ng lost energy, na makapag-recharge ang katawan mo. So, we have lovers. Ayan, lovers, this is a good uh, energy, lalo-lalo na pagdating sa relationships. Baka ang iba sa inyo dito is entering a new love and romantic relationship. Baka meron kayong bagong love connection. Pwedeng ganun. Or baka may kaligawan ka na at yung ligawan na yan ay mauuwi na, no? Pwedeng mauuwi na sa relasyon. No? Mauuwi na pwedeng ang iba sa inyo magpapakasal na, may mai-engage na, diba? Pwedeng ganon. So, yun, this is exciting pagdating sa romantic relationships. With the Four of Cups, meron ditong ang iba sa inyo. Pwedeng, pick up ko dito, pwedeng walang gana, nawawalan ng, parang walang gana, wala siya sa wisyo niya, yung lalaking ito. Kasi pwedeng pagod siya. Pwedeng nai-stress siya, kaya wala siyang gana. Pwedeng ganon. Or pwede rin na bad trip siya. Diba? Baka ang iba sa inyo may ganon. Ano? Kaya hindi kayo makapag-focus, makapag-concentrate sa kung ano yung offer yan ni universe. Mayroong mga nagsasabi sa'yo na, tara, may trabaho doon, or tara, may pagkakakitaan doon, or whatever. Hindi niyo pinapansin siguro yan kasi nga, parang mas naririnig ninyo yung sarili ninyo na nabibwisit kayo, naiinis kayo, or nawawalan nga kayo ng gana kasi pagod kayo, baka kulang kayo sa tulog, mga ganyan, no? So, kaya heads up yan para sa'yo, Virgo, na before you totally ignore that offer, tignan niyo naman, buksan mo ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, 'di ba? Buksan mo ang inyong sarili at i-welcome ninyo kung ano man ang, ang sitwasyon na ito. Ano man ang offer na 'yan, no? Na meron kayo. So, buksan mo yung sarili mo para diyan. So, by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join sa membership. Okay? So, we have gratitude, Virgo. Huwag kayong makakalimot na magpasalamat. Be grateful, lalo-lalo na with everything. No? Kahit ano man ang biyayang dumadating sa buhay mo, ipagpasalamat mo yan. At sabi dito, be grateful for abundance. So, ibig sabihin, merong kasaganaan na dadating. Ibig sabihin, merong biyaya, no, na pangkaperahan, prosperity, and abundance na dadating sa'yo. Paalala ito sa'yo, no, na maging, appreciative, no, of good things or for everything na mga blessings na binibigay sa iyo ng divine, maging appreciative ka diyan. Kasi the more na marunong ka magpasalamat, the more na nagiging grateful ka, mas marami pa ang dadating na magagandang bagay. Mas marami pang dadating na blessings, no, sa buhay mo. So, we have discernment. Sabi dito, see the truth of the situation. Okay? Use common sense and do not be fooled. Pay attention, your intuition knows. So, yun, be discerning, no, sa inyong mga sitwasyon.
Kung meron man lalo-lalo na kung meron kunyari kayong desisyon na kailangang gawin, kailangang harapin, pag-isipan ninyong mabuti, tignan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon, 'di ba? Um, Huwag lang kayong maniniwala sa mga kinukuwento sa inyo ng ibang tao, huwag lang kayong maniniwala sa mga sinasabi sa inyo ng ibang tao. But use your own judgment and discernment sa sitwasyon. Okay? So we have manifestation. Your dreams have untold energy. Open the door and let them live. Desire and believe are your power. So kung ano man namang heart's desires ninyo, ano man yung mga pangarap ninyo, ano man yung mga um, heart's desires, mga wishes ninyo, maaari ngayon you'll be able now to manifest them. Maaari ngayon mangyayari na yan, ibibigay na yan ng Divine Universe sa'yo. Kaya talaga pala, no, kailangan na magpasalamat ka. Diba? Kasi meron pa ng dadating, meron mga blessings na ibibigay sa'yo ang Divine Universe sa ngayon. Kaya ngayong habang nasa manifestation, energy ka, 'di ba? Focus on focus on thinking positive, 'di ba? Para nang sa gayon talaga walang makapigil na dito sa pagdating ng mga heart's desires mo na ito. So we have nature. Sometimes all you need is to go outside, breathe the fresh air to remember who you are and where you want to be. Okay? Sometimes talaga, yun lang kailangan natin. Lalo-lalo na kung hindi ka, alam mo yun, nakakulong ka lang sa bahay or pa pwedeng bahay, trabaho, bahay, opisina, ganyan. Parang wala ka ng ibang nakikita, wala kang ibang napupuntahan, lalo-lalo na yung nature. Hindi ka na nakakapag-outdoors, 'di ba? So, kaya invitation ito para sa inyo, no, na sometimes kailangan mo lang talagang mamasyal muna din, no, sa tabing dagat, mamasyal sa forest, mamasyal sa park, mga ganyan, na you will be surrounded with nature, no? Sometimes, kailangan lang natin na i-renew ang sarili natin by doing that. Kasi nga, yung nature spirits is very, very therapeutic, very healing. Napakalaki ng nagiging epekto nun sa katawan natin, lalong-lalo na sa psychological aspect natin, 'di ba? Ang laking epekto, no? Nare-relax tayo, parang nawawala, no, yung stress natin, nawawala ang problema, yung bigat na nararamdaman kung meron. Yung gano'n. Kaya napaka-powerful ng nature, 'di ba? Ang laking epekto nun sa atin. Parang sinisipsip niya lahat ng stress natin, 'di ba? Kaya pag-uwi natin magaan ang pakiramdam natin. Pero yun nga, kailangan din ninyo na maging maingat din, 'no? Hindi lang tayo basta-basta susugod, no, where nature is. But kailangan din siyempre nating isipin yung safety. Kung tayo ay magiging safe, kung meron kang access, easy access sa nature, and if you think that you will be safe around that nature, then go for it. Pero kung hindi, na wag mo nang ipilit 'yan. Kasi you can do that other times. You can do that somewhere, no, na magiging safe ka. Alright? So, safety is always our first priority. Alright? Lalo-lalo na sa panahon ngayon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.